competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence with the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-7 sa buwan ng Safar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license BCTR Sir PB Jawaril, at sa aming news head Miss Noronisa Mamintal Cusin, at sa aming mga media technician Sir Arturo Dumara, Sir Pelahio Dudong Humawan, at Sir Joseph Dacelio. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abas, maghahatid ng mga balita sa loob at labas ng ating bansa. At ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Alrais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. Hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment at Molly Barma sa pamahala ni Minister Dato Muslim N.G. Sema at sa kanilang General Director Dato Zurabutazil Jr. At hatid din sa inyo ni Dato Udin Sinsuat Municipal Councilor Teodoro Ted Moinget. At bago po natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes.
Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, ang southwest monsoon or habagat ang nakakaapekto sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at posibleng pagkulog at pagkidlat. Posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sumikat si Haring Araw alas 5:35 ng umaga at lulubog alas 6:04 ng hapon. At ang ating temperatura ngayong araw ay nasa 31 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil. At sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At para sa ating mga balita ngayong araw ng Martes, nagsagawa ang Bangsamoro Party or BAPA ng Strategic Coordination and Campaign Planning Meeting noong araw ng Linggo, ikalabing siyam sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan bilang bahagi ng paghahanda ng partido para sa mga susunod na aktibidad at kampanya. Dinaluhan ang pulong ng 40 nominado ng nasabing partido kasama ang mga pangunahing opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang distrito. Tinalakay sa pagpupulong ang mga plano, estratehiya at koordinasyon upang higit na mapalakas ang organisasyon at matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga programa ng partido. Ayon pa sa pamunuan ng BAPA, layunin ng pagpupulong na pagtibayin ang pagkakaisa ng mga kasapi at isulong ang isang mas inklusibo at matatag na Bangsamoro sa pamagitan ng sama-samang pagkilos at epektibong pagpaplano. Binibigyang diin ng partido ang kanilang paninindigan sa ilalim ng panawagang sa BAPA lahat kasali bilang simbolo ng kanilang hangarin na maisama ang lahat ng sektor sa pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at mabuting pamamahala sa Bangsamoro. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Bangsamoro Federalist Party Chairman at President MP Tumanda D. Antok ang opisyal na panunumpa ng mga bagong kasapi ng Bangsamoro Federalist Party, kabilang ang mga alkalde ng UP at Dato Blas Sinsuat Maguindanao del Norte. Isinagawa ang mass outtaking kahapon na ginanap sa Alnor Convention Center sa Cotabato City. Kasama rin sa mga nanumpa ang dalawang vice alkalde ng UP, mga membro ng Sangguniang Bayan, mga opisyal ng barangay, Indigenous People Mandatory Representative or IPMR, at daang-daang taga-suporta ng nasabing partido.
Sa kanilang mga pahayag, ipinahayag ng mga bagong kasapi ang kanilang buong suporta sa Bangsamoro Federalista Party at ang kanilang hangarin na makiisa sa pagsusulong ng mabuting pamahala, kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro. Kapansin-pansin ang ipinapakita ng pagkakaisa ng mga dumalo sa programa na ayon sa pamunuan ng partido ay patunay ng lumalawak na suporta at pagtitiwala ng iba't ibang sektor sa advokasya at layunin ng Bangsamoro Federalista Party. Dalawampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Nagkasundo si Bangsamoro Chief Minister Abdurrauf Makakua ang 5 gobernador na saklaw ng kaniyang administrasyon at ang kongresista na Maguindanao del Sur na palawigin ang kanilang kooperasyon sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpulong kahapon sa Cotabato City si Bangsamoro Chief Minister Makakua ang 5 governors sa Autonomous Region na sina Mujib Hataman ng Basilan, Ismaila Sali ng Tawi-Tawi, Mamintal Adjong Jr. ng Lanao del Sur, Dato Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte at Ali Mitimbang ng Maguindanao del Sur at ang congressional representative ng kanilang probinsya si Representative Ismaila Mangudadato, kung saan nagkasundo silang magtulungan sa mga peace building at community empowerment programs sa lahat ng lugar na sakop ng Bangsamoro government. Ang nasabing dialogo para sa ikakabuti ng kanilang governance partnership ay isinagawa sa Cotabato City, ang regional capital ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa presensya ni Bangsamoro Local Government Minister Jordan Bayaw. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, hinaras na mahigit 15 armadong kalalakihan ang isang detachment ng Philippine Army sa Barangay Mangay, Talitay, Maguindanao del Norte nitong Martes ng gabi, na itinuturing na ikatlong naitalang pag-atake laban sa mga puwersa ng pamahalaan mula nang ipatupad ang total gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary eleksyon ng rehiyon. Ayon pa sa Philippine National Police or PNP, naganap ang insidente bandang alas 7 ng gabi habang nagsasagawa ng regular na perimeter security operation ang mga sundalo ng 12th Mechanized Infantry Company. Sa paunang investigasyon, napansin ng mga sundalo ang kahina-hinalang galaw ng mga ilaw ng flashlight sa layong itinatayang 150 hanggang 200 metro mula sa kanilang detachment. Makalipas ang ilang sandali, bigla umanong nagpaputok ang mga hindi pa nakilalang armadong kalalakihan, dahilan upang gumante ng putok ang mga sundalo. Tumagal ng halos 20 minuto ang palitan ng putok bago umatras at tumakas ang mga salarin sa hindi pa matukoy na direksyon. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City.
At also atid sa inyo ng Bagwa Lying-in Clinic na matatagpuan sa may Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may Kosyong Dato Udin Siswa, Maguindanao del Norte. At para sa iba pa dating mga balita, nagsagawa ang Financial Assistance System Transformation Unit at Knowledge Management and Policy Development Section ng Planning and Development Division ng Ministry of Social Science and Social Services and Development or MSSD ng serye na monitoring at documentation activities sa Special Geographic Area kamakailan. Layunin ng aktibidad na mapahusay ang digital na paghahatid ng mga serbisyong panlipunan sa pamagitan ng pagpapalakas sa implementasyon ng Financial Assistance System Transformation or FAST at iba pang digital platforms ng MSSD. Sa isinagawang focus group discussion na nakapanayam ng FAST unit, katuwang ang United Nations Children Fund or UNICEF, ang mga child development workers, supervised neighborhood play worker at para social workers. Tinalakay sa mga konsultasyon ang kanilang mga karanasan, hamon at mungkahi upang higit pang mapaunlad ang paggamit ng FAST at ang digital payment system ng ministeryo. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Pinangunahan ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRO, Secretary at Government of the Philippines Peace Implementing Panel Chairperson Melcilina Sarmiento ang isang community engagement at pagbisita sa mga proyekto sa Camp Badar sa Gindulungan ng Maguindanao del Sur noong ika-16 sa buwan ng Hulyo. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng Joint Task Force on Camp Transformation, katuwang ang Bangsamoro Development Agency or BDA, Community and Family Services International, Department of Science and Technology or DOST at iba pang mga katuwang sa ilalim ng Normalization Track ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB. Sa pagbisita ay pinakita ang mga proyekto nga naipatupad sa Camp Badar, kabilang ang warehouse na may solar dryer facility at ang multi-purpose business center, panaderia at food processing technology, mga programang pangkabuhayan tulad ng native chicken at halal hito production, solar powered water system, health facility at gusali para sa alternative learning system or ALSA. Ayon sa OPAPRO, bahagi ang mga proyektong ito ng Camp Transformation Program na naglalayong isulong ang infrastruktura, kabuhayan, edukasyon at iba pang programang pagpapatatag sa kapayapaan at kaunlaran sa mga dating lugar ng armadong tunggalian. Sa kanyang naging mensahe, binibigyang diin ni Secretary Sarmiento ang kahalagahan ng pangmatagalang pagpaplano at pakikilahok ng komunidad sa pagtukoy ng direksyon ng kanilang lugar. Aniya mahalagang magkaroon ng malinaw na plano batay sa pangangailangan at pangarap ng mga residente upang matiyak na magiging epektibo at kapakipakinabang ang mga proyekto ng pamahalaan.
26 na minuto o 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Patuloy ang konstruksyon ng kauna-unahang Learning Hub building sa bayan ng Sharifa Saiduna Mustafa. Isang proyektong naglalayong magsilbing sentro ng pagkatuto at advokasya para sa kapayapaan sa lalawigan. Ayon sa pamahalaang palalawigan ng Maguindanao del Sur, ang proyekto ay sinusulong sa ilalim ng pamumuno ni Governor Dato Ali Mitimbang, katuwang si Vice Governor Hizam Nando at Congressman Ismail Tuto Mangudadato. Bahagi ang Learning Hub ng malawakang programa ng pamahalaang panlalawigan sa pagtatayo ng mga training center at iba pang mahalagang infrastruktura sa iba't ibang munisipalidad. Layunin nitong mapalawak ang akses ng mga kabataan at mamamayan sa mga pasilidad na magpapalakas ng edukasyon, pagsasanay at pagpapaunlad ng komunidad. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita na mahagi ang tanggapan ni Member of Parliament MP Abdul Basit R. Benito ng mga school kids at iba pang kagamitan pang edukasyon sa mga mag-aaral ng Tubuan Elementary School sa bayan ng Dato Blas-Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bilang bahagi ng pagtugon sa mga paaralang naapektuhan ng pagbaha dulot ng Super Typhoon Inday. Isa ang Tubuan Elementary School sa mga napiling benepisyaryo matapos masira ng baha ang mga gamit sa pag-aral at iba pang kagamitan pang edukasyon. Matatagpuan ang paaralan sa liblib na barangay Tubuan na may limitadong akses sa tulong ng pamahalaan dahil sa kalayuan at hirap ng transportasyon. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga guro, magulang at mga mag-aaral kay MP Benito sa ipinagkaloob na tulong. Ayon pa sa kanila, malaking tulong ang mga school kids upang makapaghanda ang mga mag-aaral para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa kabila ng mga pinsalang idinulot ng pagbaha. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-7 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, hello po sa ating mga avid listeners dyan sa may Lugay-Lugay area, kay Kakanoray Daudasan, Teolodasan family and Lumna family. At hello to Ma'am Simbay Adam. Hi Ma'am, good morning. Watching from Takurong City. Sukran Idol, God bless you and I miss you to see you. Ma'am, ayan, salamat po kay Ma'am Simbay Adam at sa lahat ng ating taga-subaybay, taga-pakinig ng 95.9 na radyo natin FM Cotabato City at sa lahat po ng naabot ng ating himpilan. At tayo po ay napapanood sa ating official Facebook page, ang radyo natin FM sa DXTC 95.9 Cotabato City at sa ating website, ang radyo natin fm.com/Cotabato. At tayo po ay napapakinggan sa 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Yan sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa BCTR Sir PB Jawaril, at sa aming news head kay Miss Noronisa Mamintal Cusin, at sa aming mga media technician sa pangunguna ni Sir Joseph Dasilio at Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong nakasama,
Radyo natin Carolina Abbas. Magandang umaga Central Mindanao, manatiling nakatutok sa 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo.